buhay. Nung ako po ay hindi talaga taga-Legazpi po talaga, mga kapatid. Hindi po kami taga rito. And ako po ay may apat na kapatid na kung saan po kami po ay huwa-huwalay na lumaki. In short po, we belong to the kumbaga, sabi mo, hindi perfectong pamilya. Mga kapatid, ako po ay nag-aral sa iba't ibang lugar na kung hindi po ako nag-stay dahil po sa ako po ay pinagpapasama-sama ng aking tiyahin, ng aking nanay, ng aking tatay. Alam niyo mga kapatid, ang hirap po sa aking kalagayan na sa age ko pa lamang po na 3 years old, na ando na po yung aking karanasan na kung saan hindi ko dapat nararanasan yun sa mga panahon na yun dahil ang aking magulang po ay kumbaga saan po ipinakasal ang aking magulang na hindi po sila parehas handa at hindi po nila kagustuhan. Kaya humantong po sila sa broken family, in short. And ako po ay may kapatid na kami po ay dalawang babae at dalawang lalaki at isang lalaki po na kung saan yung aking kapatid po ay wala na. Ang inyong pong lingkod ay nag-aral po ng college, dito po ng high school, dito na po sa Camarines Norte. Pero ako po ay palipat-lipat na nag-aral po ako ng Catanduanes, nag-aral po ako ng Legazpi, nag-aral po ako dito sa Daet. So, wala po akong permanent that time. Dahil pa mga kapatid, ang buhay ko ay parang kumbaga sa pinagpapasama-sama natin. Ang aking kapatid na babae, ay kaming dalawa pong babae, ay napunta po kami sa lola. Dahil ang aking nanay at tatay ay nagsarili po ng buhay. Sa age ko po na 3 years old, ang aking tatay ay naging babaero. Ang aking nanay, nagbuhay dalaga. Dahil hindi po nila naranas sa age kong 16 years old, ang aking nanay ay nabuntis na po. So, kumbaga, that time po sa buhay ko ng kabataan ko, doon pa lang po nagsisimula ang kanilang buhay pagdalaga at pagbibinata. Kami po ng aking kapatid na babae ay napunta sa aking lola at ang aking dalawang kapatid po na lalaki ay napunta po sa aking ama. Hindi po madali ang buhay na kung saan kami ay namuhay sa lola ko. Pero gayon pa man po, napakabuti ng Panginoon kasi yung pagmamahal po na hinahanap namin sa aming magulang ay ipinadama po ng aking lola at lolo. Pero doon din po nakita na ang aking lolo at lola ay meron din pala silang hindi magandang karanasan dahil ang aking lolo po ay isang civilian that time of War po. Civilian po aking sumatapang po at ang aking lola. Pero kung ganun pa man, yung lola ko pinaramdam po sa akin yung pagmamahal na pag-aalaga. Dumating po din sa point, mga kapatid, na nag-grade 5 ako, kailangan ko na pong lumipat kasi ang aking lola ay may sakit na po. Ako po ay dinala sa Legazpi. Ay dinala po ako sa Catanduanes. Ang pagsubo at the age of 8 years old, 7 years old po. Mga kapatid, sobrang hirap po sa akin kasi ang aking naging stepmom ay hindi po naging mabuti sa akin. Sorry po. Hindi po naging mabuti ang karanasan ko sa aking stepmom na kung saan ang aking tatay ay naging palasunod sa kanya. Na
andun po yung sinasaktan po ako. Dumating po sa point na kung saan grade 5 lang po ako, ipinasok po ako ng aking stepmom na hindi po alam na alam po ng tatay ko, na wala pong alam ang mga lola ko, ipinasok po ako maging kasambahay. Hindi po biro ang aking naranasan that time. Pero gayon pa man po, alam niyo po yung time na yun na may isa po akong kaibigan na kung saan naging kaibigan ko po siya that time, kalaro ko naman po siya. Sabi niya sa akin, Jet, gusto mo sama ka doon sa church, doon sa akin. Kasi si mama at si papa laging nandun. One time sinama niya po ako. Sumama po ako. Pero nung sumama po ako, pag-uwi ko po, alam niyo po ba mga kapatid? Kasiyahan yung naramdaman ko that time at the age na gano'n. Pero pag-uwi ko po, isang pagsubok na naman po, pinili po ako ng pinalo ng aking stepmom. Kasi bakit daw po ako naglalayas? Bakit daw po ako sa mga nangyayari that time, wala pong kaalam-alam ang aking pere, ang aking nanay, tatay, ang aking lolo, mga kapatid, na gano'n na po ang nararanasan ko. Dahil hindi po kami, that time po hindi pa po uso ang cellphone, wala pa po tayong, ang bukod tanging communication po natin noon ay telegram po, yung tatawag ka sa gaya ng RCTI, yun pa lang po. Yung tatay ko po, ang trabaho po kasi ng aking tatay that time, ay yung nagpapautang po ng mga kaldero, kawali, yung mga parang gano'n po kay Sister Nel, pautang gano'n po, kaya po napupunta po siya kung saan-saan, na kung saan po siya stay talaga doon. So in short mga kapatid, sabi ko sa tatay ko, Papa, hindi ko kaya, ibalik mo na lang ako sa lola ko. Ibalik mo na lang ako doon kasi mas maganda yung magiging buhay ko doon. Sa habang awan ng Diyos, ako po ay binalik ng tatay ko sa Legazpi. At doon po ako ay nakapasok bilang isang choir. Maliit pa lamang po ako ay nagka-choir na talaga ako doon sa barangay ng lolo-lola ko. Doon sa San Joaquin po. At hanggang sa ang inyong lingkod ay nag-aral, naging maayos naman po ang aking pag-high school at nakagraduate po ako ng high school. Ay ano po ako doon ng hanggang first year. At yung nanay ko naman po, siguro po, nare-realize na ng nanay ko that time na medyo okay na. Kailangan niya na akong kunin. Kasi malaki na ako eh. Kinuha po ako ng aking nanay, dinala po ako dito sa Camarines Norte. At patuloy po akong nagpasok sa isang youth organization na kung saan tinatawag po nun sa St. John na Corinthian Youth Movement. Isa po ako sa mga pioneer ng Corinthian Youth Movement sa St. John. At patuloy po ang inyong lingkod na naglingkod sa Panginoon. Kaya po, marami rin po akong nakilalang mga pari na kung saan may nakakausap ako. Pero hindi rin po biro yung pagpunta ko dito sa aking magulang kasi ang aking nanay at aking nanay nilang mga asawa din po. Hindi rin po biro yung pinagdaanan ko sa aking stepfather. Pero ganyan pa man po yung panalangin ko ay patuloy po. Hanggang nag-college po ako, bumalik po ako ng Legazpi. Ang inyong lingkod ay nag-aral po sa University of Santo Tomas na po ngayon, sa Legazpi po. Ang inyong lingkod po ay nag-take po ng BS Accountancy. Pero ginamit ko po, panilagin po ito sa akin. Kasi hindi niya makita ng nanay ko na ang kagustuhan ko yung masunod that time. Kasi gusto po talaga maging nurse. Nurse po talaga yung gusto ko, wala po akong iba. At hanggang ngayon po, pangarap ko pa rin maging nurse sa edad ko ito. And wala na po siguro, sabi ko nga, kung hindi man nangyari sa akin, sa anak ko na lang. So, yun nga po, mga kapatid, hanggang ang inyong lingkod po ay napunta dito sa Camarines Norte at
naglingkod po at one time po nagkalisod po ang inyong patuloy sa sir dito. At isang beses po itong anak ko, nag-aaral po sa Morenpere kay Sister Mori po, day school. Ako po ay hindi kaya ng isa natin kasama na si Sister Army at kanyang Sister Vilma po. Ako po ay hindi nagtatawag isip kasi sabi ko gusto ko pa rin pagpatuloy ang paglilingkod ko. Ayoko po na hindi ako parang hinahanap ko po talaga ang paglilingkod. Yun nga po mga kapatid, that time na ako po ay nag-attend ng isang gawain dito sa nasa pera pa lang po tayo mga kapatid. Na-invite po ako sa mga choir. Kasi matagal na po ako hindi nagpa-choir. At ang nakikita ko po lagi noon si Sister Juliet. Siya po yung lagi ko sabi ko bilhin naman ako sa mga ko sa nito para gusto ko rin maging gaya. Gusto ko rin makita ko yung sarili ko na isa sa mga membro nito. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po sinayang yung pagkakataon na yun na kahit wala pong kumukuha sa akin, ako po ay nag-audition kay Seth Rodwood. Kahit po ang boses po ay hindi maayos, hindi kagandahan. Sa habang po ng Panginoon, ako po ay naging member ng gospel choir. Hindi rin po yung pagpasok ko sa gospel kasi po, yun po pala pagpasok ko dito, yun po pala din yung mararanasan ko na naman ang pagsubok. Na andyan po yung nagkakaroon na po kami ng problema ng nanay ko, ng aking mga kasama sa bahay, ng aking partner. Kasi po kontra po sila. Pero mga kapatid, hindi po ako nagpatinan. Kasi sabi ko, gusto kong maglingkod. Kasi yung paglilingkod ko, kasama ko ang pamilya ko sa panalangin na ito. Sa paglilingkod na ito, dito ko may sasama ang hindi magawa ng pamilya ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, in short po, bago po pala yung mangyari mga kapatid na ako ay nagkaroon ng partner. Ayaw ko nakilala ko pang aming anak. Nakalimutan ko lang i-share sa inyo mga kapatid. Ako po ay meron nakarelasyon na 10 years. 10 years po kami. Talagang pag hindi nilaan sa'yo, hindi talaga nilalaan, ibibigay sa'yo. Akalain niyo mga kapatid, doon sa 10 years kong relationship na yun, akala ko okay na ako. Akala ko magiging okay na ako. Pero yung naranasan ko na lokohin ako, hindi lamang lokohin, kundi saktan, physically and emotionally. Naranasan ko po yung mga kapatid. Talagang God is good. Kasi nung mangyari po yun, humiwalay po ako sa Kanya, at ang naging maganda, at ang nangyari po, dati na humiwalay ako, isang panalangin ko lamang po ang aking ginawa na nandun po ako sa Baclaran Church. Kaya isang napakalaking po sa amin ang Baclaran Church kasi lahat po ng time na nasa Manila ko, lahat po ng mga problema, pagsubok ko, doon ko lamang po ibinubuhos sa mahal na ina, sa Panginoon. At yung pinaniwalay nga po ako mga kapatid, doon, 1 year po ako hindi nag-boyfriend. Sabi ko nga po sa hindi ako nag-boyfriend. Kasi sabi ko, ayoko po na masaktan ko. Siguro po yung dahilan po din ng aking boyfriend, hindi po ako magkaanak sa kanya. Kasi 10 years na po kami, hindi po ako nagkakaanak sa kanya. At hindi ko po yun pinagsisihan mga kapatid. Kasi may dahilan ang bagay na yun kung bakit hindi binibigay sa amin ng Panginoon. So, yun nga po, naghiwalay kami, 1 year akong nagpahinga. Sa panalangin ko po ako ay nakakilala ng isang lalaki, at alam po yung partner ko. Biniyayaan po ako ng isang anak. Akala ko po hindi na po ako magkakaanak kasi ang inisip ko baon po ako. Isipin niyo po sa 10 years na yung hindi kami nagkakaanak. Akala ko may problema. Akala yung mga kapatid,
nabuntis na po ang inyong lingkod. At isang napaka-healthy batang ang aking niluluwan at yun na po yun si Heaven. At talagang God is good kasi sa ano po ng aking buhay, sa takbo ng aking buhay, ramdam na ramdam ko po ang presensya lagi ng Panginoon simula sa maliit pa lamang po ako hanggang sa pag ngayon matanda na ako. Ramdam na ramdam ko pa rin po ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. At alam niyo mga kapatid, yun nga po, ang inili ko na narito na ngayon sa El Shaddai at patuloy na naglilingkod. Alam niyo mga kapatid, ang El Shaddai ay isang El Shaddai Group is parte na po ng aking buhay. Hindi po ako, siguro wala po ako hindi po magiging maganda ang takbo ng aking buhay, hindi magiging maayos ang aking pag-iisip kung wala po ako sa presensya ng aking Panginoon. Kaya napakasarap po talaga maglingkod, no? Kasi ano man ang aking pinagdadaanan, ano man ang aking nararanasan, every time po natatawag ako sa Panginoon, lagi pong naririyan ang Panginoon sa akin. Every time na lalapit ako sa mga kasamahan ko, ipag-pray po ako, ipag-pray ang aking pamilya, isang sagot agad-agad po sinasagot ng Panginoon ng aking dasal. Kagaya po nung nakaraan mga kapatid, share ko na rin lang po sa inyo, nagkaroon po ang aking nanay ng sakit nakaraan, at mga kapatid, yun po ay pinapasalamat ko kasi sa panalangin ng mga kasamahan natin, sa panalangin po ninyo, gumaling po ang aking nanay agad, hindi na po siya na tumagal. At pangalawa po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi yung batang kinuha po namin na pamangkin ko, nakatapos na po siya ng college ngayon. At nakakatuwa pa pong isipin na binigyan niya pa po kami ng binigyan niya pa po kami ng kasiyahan dahil 4 na karangalan po ang kanyang nakuha sa kanyang pag-aaral. Na hindi po kami binigo. Ganyan pa ba po, sana gusto niya po sana talagang may mataas pa siya, makuha niya pa yung laude, kaya lang po meron siyang naging problema doon sa isang prom nila. Ganyan pa sabi niya, Mama, itong aking pagtatapos ay para sa inyo. Kaya talagang ang aking kalooban na yung nakita ko pong napamangkin ko, kinuha lang po namin yung 8 months. Akalain po kayo ay graduate na po ng college. Kaya nakakatuwa po na isipin na napatapos na po namin siya. At yung mga kapatid, ang aking maya, ano lang po sa inyo, mga kapatid, patuloy lang po tayong magbibigod sa Panginoon. Patuloy lamang po natin, kailangan ang ating sarili sa Panginoon. Kasi wala